Nakauwi na nga ng bahay sila Yumi at Franco at ang kambal nilang mga anak. Mas lalo nga sumaya ang mansyon dahil may dalawang bagong miyembro ng pamilya. Umalis man si Ira ay hindi naman nito kinalimutan ang pangako na dadalaw pa rin siya sa mansyon. Habang tumutulong nga sa pag-aalaga si Ira sa kambal, ay naglalaro naman sila Diana at ang anak ni Ira na si Iram. Kailan pala dadating yung yaya ng kambal, Yumi? Tanong nga ni Ira habang pinapalitan niya ng diaper si Baby Ann. Yung isa, dadating na yata bukas eh. Yung isa sa isang araw pa. Sabi ko nga kay Franco, kahit isa na lang. Total, nandito naman ako. Tsaka tinutulungan din ako ni Mami. Tsaka sila Nanay at Natalie madalas din magpunta dito. Oo nga, okay na talaga kahit isa lang. Sino pala ngayon naglalaba dito? Si Michelle at Nida, nagtutulungan silang dalawa. Saan pala sila? Hindi ko sila nakikita. Naggrocery si Michelle. Si Nida naman, day off niya ngayon eh. Ay, oo nga pala. Ngayon nga pala yung day off niya. Sayang naman, hindi ko pa pala siya makikita. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanya ng personal noong pumunta ako dito eh. Nilayasan kasi niya ako, ayaw niya ako makitang umalis. Siyempre naman, ang tagal niyo kaya magkakasamang tatlo. Kaya nalulungkot yon. Mas masakit na nakikita mo yung taong habang papaalis eh. Miss na miss ko na nga din sila eh. Hinahanda ko na nga din sa sarili ko eh. Tugod naman ni Yumi. Bakit naman? Kasi sila na ni Eric. Paano kung magsama na agad yung dalawang yon? Di aalis na si Nida dito. Hindi nga din sinabi sa akin ni Nida na sila na ni Eric kung hindi ko pa nakita yung post nilang dalawa sa Facebook. Galit yata si Nida sa akin dahil sa pag-alis ko. Hindi yan, nagtatampo lang yon. Pagbalik niya, balik ka dito para makapag-usap kayo. Oo, Yumi. Babalik talaga ako dito para makapag-usap kami dalawa. Ang dami naming masasayang alaala dito. Sa pag-alis mo nga, ang lungkot na nilang dalawa ni Michelle. Gabi na makaligo si Yumi. Kapapatulog lang din nila ni Franco sa mga sanggol. Ang himbing na ng tulog nila. Ani ni Franco habang nakayakap sa likuran ni Yumi. At kapwa nila pinagmasdan ang mga anak nila na magkatabi sa kuna. Oo nga eh, mas mahirap patulogin si Francine kaysa kay Francesca, no? Oo nga, love eh. Tugon naman ni Franco. Si Diana pala, tulog na ba? Ewan ko lang, tawagan ko si Michelle. Huwag na, ako nang titingin sa kwarto niya. Tatawagan ko na lang si Michelle, love, dito na lang tayo. Tinawagan nga ni Franco si Michelle at tinanong nga niya kung tulog na ba si Diana. Oh, ano sabi? Tanong ni Yumi. Tulog na daw, love eh, kanina pa. Tulog lang mga anak natin. Alam na dis. Talagang alam na dis, tulog na. Tugon ni Yumi. Tulog agad? Wala bang ano dyan? Alam mo na yun, love. Ay naku, itulog mo na lang yan. Tsaka nga tumayo si Yumi at nahiga na sa kama. Baka naman, love. 6 months na kitang hindi nadidiligan. Natawa naman si Yumi sa sinabing yun ni Franco. Huwag mo kong tinatawanan dyan na yung Machine de la Vega, ha? Grabe kasi sa 6 months. Totoo naman 6 months na. Akala mo hindi ko binibilang yun, ha? Nagtitiis lang ako. Tiis ka pa, mga 6 months ulit. Ganon? Gusto mo 6 months na walang lubay, ha? Tsaka nga siya tumabi kay Yumi at niyakap niya ito habang pareho silang nakahiga. Pagkatapos nga niyang yakapin si Yumi, ay hinawakan niya ang mukha nito. Habang hinahaplos nang hinalaki niya ang mga labi nito. Kapwa naman sila hindi nagsasalita, nakatingin lang sila sa mga mata ng isa't isa. Ngumiti nga si Yumi kaya ngumiti din siya. Kasabay nito ang pagsiil niya ng halik sa kanyang asawa. Mapusok na halik. Damang-dama nga ni Yumi ang mainit na halik ni Franco pababa sa kanyang leeg. Habang siya naman ay nakahawak sa mga braso nito. Maya-maya nga lang ay pinasok na ni Franco ang kanyang kamay sa loob ng damit ni Yumi at tinungo nga ng kamay niya ang dibdib ng asawa. Nabasa yung kamay ko. Ani ni Franco nang huminto ito sa paghalik sa leeg ni Yumi. Bigain mo ba naman? Siyempre lalabas yung gatas. Tugon ni Yumi. Tapos na silang dumede, kaya ako naman. Sira, ano ka, sanggol? Baby mo. Si daddy naman daw ha? Tapos na sila eh, tulog na. Dalawa na nga sila, papangatlo ka pa? Talagang ganun, love, kapag may asawa at mga anak na. Hindi na nga nakapagsalitang muli si Yumi nang angkinin na naman muli ni Franco ang kanyang mga labi. At isa-isa nang inalis ni Franco ang mga saplot ni Yumi. Hanggang sa mahubad na nga niya itong lahat.
Nanganak ka ba talaga, love? Parang hindi ah. Walang nagbago sa katawan mo. Ang sexy mo pa rin. Saan nga niya habang pinagmamasdan ng hubad na katawan ng asawa? Naku, lakas mo mang uto eh. Totoo naman eh, napakaganda talaga ng asawa ko. Saan nga niyang muli at siya naman ang nagtanggal ng saplot. This is it, love. Napangiti na lamang si Yumi na makita nga din ang hubad na katawan ni Franco. Muling ang itinuloy ni Franco ang paghalik sa mga labi ni Yumi. At ang kanyang mga kamay ay kung saan saang parte ng katawan ni Yumi dumadapo. Aminado si Yumi na masarap at magaling humalik si Franco. At maging sa kama ay magaling ito. At nang matapos nga sila ay humalik si Franco sa kanyang noo. Pababa sa kanyang ilong at mga labi. I love you. Malambing na sampit ni Franco. Mahal na mahal din kita, love. Tugon ni Yumi. Dahil ngayon ang 7th birthday ni Diana ay nag-request ito na sa beach na lang i-celebrate ang kaarawan nito. Madaling araw pa lamang nang bumiyahe sila para hindi sila masyadong tanghaliin. Sa Tinggalan Aurora naman nila naisipang magpunta. 4 na sasakyan ang ginamit nila. Mas marami nga sila ngayon kumpara noon. Masayang-masaya nga si Diana na mas pinili pang kila Eri sumama kaysa kila Yumi at Franco. Malapit na po ba tayo, tito? Tanong nito kay Eric habang nakapagitna nga siya kila Eric at Nida. Medyo malapit na. Tugon ni Eric. Si Francis nga ang driver nila at si Natalie naman ang katabi nito. Tanghali na nga na makarating sila sa beach at kapwa nga pagod. Nilabas lamang ang mga pagkain na luto na upang makakain na sila ng tanghalian. Masaya silang nagsalo-salo sa pagkain. At pagkatapos kumain ay nagpahinga lamang sandali at nagaya na sila Diana at Iram na maglakad-lakad sa gilid ng beach. Mabuti na lamang at makulimlim. Sila Eric at Nida nga ang kasama ng mga ito na naglalakad-lakad sa gilid ng karagatan. Nakatanong naman si Yumi kila Diana habang inaalagaan naman nila Olga at Elena ang kambal. Parang sila Eric at Nida ang mga magulang ni Diana, no? Napalingon naman si Yumi na marinig ang ate Celine niya. Nandiyan ka pala, ate. Kakarating ko lang. Asan nga pala si Franco? Bakit hindi mo siya kasama? Napagod sa pagmamaneho. Ayun, tulog sa cottage. Ganun ba? Pareho pala sila ni James. Lakad-lakad din tayo? Sige, ate. Tugon ni Yumi. Pababa pa nga lang sila nang humabol sa kanila si Natalie. Ang daya ng dalawang to, hindi nag-aaya. Aniya na makalapit kila Celine at Yumi. Malay ba namin, busy ka sa boyfriend mo? Nakangiting tugon ni Yumi at tinakbayan si Natalie. Matutulog daw sandali eh. Aba, ang De La Vega brothers parehong tulog? Tanong ni Celine. Yup, ganun na nga ate Celine, pero okay yon, nagkaroon tayo ng time na tayong tatlo lang. Tama, tugon ni Natalie. Sa direksyon nga nila Eric sila patungo, patuloy pa rin sila sa paglalakad habang tinatanaw ang karagatan. Huminto nga sandali sila Yumi at humarap sa dagat. Ang ganda talaga dito, no? Lalo na kapag payapa ang alon. Alam nyo ba, nung inaatake ako ng anxiety at depression, sa ganito lugar ako pumupunta. Ang sarap mag-isip kapag nakatanaw ka sa dagat, tapos tahimik. Wika ni Celine. Butit nalagpasan mo yon, ate Celine. Tanong ni Natalie habang nananatili silang nakatanaw sa gitna ng karagatan. Oo nga eh, tsaka lagi din nandyan si Mami para sa akin. Yung best friend ko. Kapag may depression kasi ang isang tao, kailangan talaga niya na may makakausap, yung makakaintindi sa sitwasyon niya. Ang hirap kasi ng ganun eh. Pero ngayon, okay ka na ate? Masaya ka na ulit? Ani ni Yumi. Oo naman, sobrang saya. Wala na akong mahihiling pa. Kasi nandito kayo eh. Kasama na kita, kasama ko anak ko. May fiancé ako na sobrang bait at napaka-gentleman. Tugon ni Celine. Hello mga magagandang dilag? Napalingon naman sila sa 3 kalalakihan na nasa likod nila. Grabe, ang gaganda nyo naman. Pagpuri ng isa. Salamat po. Tugon ni Natalie. Ang ganda niya. May kamukha siyang artista. Saad ng isang lalaki. Terence nga pala, 28 years old, single. Pagpapakilala nito kay Celine. Hindi niya alam na artista nga talaga ang kausap niya. Ngumiti naman dito si Celine. Ako naman si Aki, 25 years old, kagaya ni Terence, single din. Sabay lahat pa nito ng kamay kay Yumi. Napatingin naman si Yumi sa nakalahad na kamay ng lalaki.
Pero tinanggap din naman niya yon dahil ayaw niyang mapahiya ang lalaki. Yumi, at agad din siyang bumitaw sa kamay ng lalaki. Ikaw, papakilala ka rin? Tanong ni Natalie sa isa lalaki na hindi nagpapakilala. Yes, ako naman si Rocky, 23 years old. Ikaw, anong pangalan mo? Francis. Sabay-sabay nga silang napalingon na magsalita si Francis. Kasama nga nito sila James at Franco. Napatras nga ng bahagya ang tatlong kalalakihan habang patungo sa direksyon nila sila Francis. Dahan-dahan namang napahipo sa batok si Yumi habang seryoso nakatingin sa kanya si Franco. Huminto nga ang De La Vega brothers sa harap nilang anim. Taas noo ang mga ito habang nagpalit-palit ng tingin sa kanila. Napakagatlabi na lamang sila Natalie at Celine. Natatakot nga si Celine dahil baka mag-away-away ang anim na kalalakihan. Bakit sa kanila kayo nagpapakilala? Seryosong tanong ni Francis. Nagpapakilala lang naman kami. Wala naman kami masamang intensyon. Tugon ni Terence. At ikaw naman, love, nakipag-shake hands ka pa? Aba, natulog lang kami tapos nakikipagkilala na kayo? Magsasalita pa lamang si Yumi nang biglang sumabat si James. May asawa na mga yan. Kami wala pa. Kami na lang mga papa. Marating sambit ni James at nagmistulang bakla ito at sinalat pa nga ang mga dibdib ng tatlong lalaki. Natawa naman si Celine dahil sa ginawang yun ng fiancé. Gwapong bakla. Saad ni Rocky kaya hinambaan siya ni Francis. Oh, kalma. Ani ni Terence. Nagbibiro lang tong kapatid ko. Tapos sasabihan ng kasama mo ng bakla? Sige na, makakaalis na kayo. Yabang. Tugon ni Aki. Tara na, huwag na natin patulan. Pag-aaya ni Terence. Sumunod naman si Aki pero tinapunan muna niya ng masamang tingin si Francis. Mahal, sambit ni Natalie at kumawit sa braso ni Francis. Napakasiloso niyo, no? Magkakapatid nga kayo. Naku, lalo na tong si Franco at Francis eh. Ani ni Celine. Buti tong fiancé ko. Relax lang at nagagawa pa magbiro. Dagdag pa niya at lumapit kay James. Ngunit seryoso pa din na nakatingin si Franco kay Yumi. Wala nga nagawa si Yumi kundi ang mapayuko na lamang. Kapag kami nakita niyo may kausap, baka sabunutan niyo agad eh. Tugon ni Franco at lumapit na rin kay Yumi at tinakbayan ito. Nakita namin kayo may kausap, syempre magsiselos kami. Naging masaya ang kaarawan ni Diana, lalo na at kasama niya ang mga mahal niya sa buhay. Sinulit nila ang bawat oras na magkakasama sila sa beach. Masayang nagsama-sama sa pagkain, kwentuhan at tawanan. Sa paglipas ng 2 taon ay marami na nagbago sa buhay-buhay nila. Naikasal na sila Celine at James, Nida at Eric, maging sila Jonathan at Ira at si Michelle at Johan. Sa ngayon ay 1 buwan ng buntis si Nida at Michelle at si Ira naman ay 3 buwan na. Si Celine naman ay tumigil na sa pag-aartista at nag-focus na lamang bilang asawa kay James. At kahit mag-asawa na sila ay hindi sila bumukod ng bahay dahil walang makakasama si Olga. Kung minsan naman ay kila James sila natutulog upang makasama din nila si Crizel. Nakabalik na rin sa pag-aaral si Yumi at habang nag-aaral siya ay sila Sandra at Franco muna ang nagmamanage ng restaurant na napatayo niya nung nakaraang taon at kapag may oras naman si Yumi ay tumutulong din ito lalo na sa pagluluto. Sa ilang taon na lumipas, mas naging maayos ang lahat. Nakagraduate na ng college si Yumi at nag-focus sa restaurant na pagmamay-ari niya. Naikasal na rin si Natalie at Francis na lalong nagpasaya sa mansyon. Dahil doon na rin sila tumira matapos ang honeymoon nila sa France. Sobrang saya naman nila James at Celine dahil malapit na nga nilang makita ang anak nila. Masaya na silang lahat sa kabila ng napakarami nilang pinagdaanan noon. Marami mga sikreto ang lumabas na agad din namang naayos at nagkapatawaran. Sila Eric at Nida nga ay masaya din, lalo na sa pagdating ng kanilang anak na mas lalong nagpatibay sa pagsasama nilang dalawa. Ganoon nga din sila Ira at Jonathan, pati na rin si Michelle at Johan. Love, malaki na sila kambal. Baka naman. Ani ni Franco pagtabi nito kay Yumi habang nakahiga na sa kama para matulog. Ano baka naman? Alam mo na yon, love. Gawa tayo ng lalaki. Gumawa ka na mag-isa mo, pagod ako. Sabay talikod nito kay Franco. Sige na, love. Wala pa tayong anak na lalaki eh. Paano ka naman nakakasiguro na lalaki na magagawa natin? Paano kung babae ulit, aber? Eh di try lang ng try.
Sabay yakap niya kay Yumi at hinawi ang buhok nito para mahalikan. Ano ba love? Nakikiliti ako. Natatawang sambit nito kay Franco, tsaka siya humarap. Magkalapit nga ang mga labi nilang dalawa, kaya naman agad nitong sinungaban ng halik ni Franco. Love, sabay palo nito sa braso ni Franco. Sige na kasi love, gusto ko talaga ng lalaking anak eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Okay, sa isang kondisyon. Oo ba, kahit ano yan love. Talaga? Tanong ni Yumi. Of course love, ano yon? Ipagnanakaw mo ulit ako ng mangga kapag naglihi ako ha? Natawa naman si Franco dahil naalala niya ang ginawa nila ni Jovan noon. Sige ba love, walang problema. Promise? Oo nga love, promise. Sabay taas ng kamay nito. Sila ate Celine nga pala, magpapa-gender reveal bukas. Pupunta ka ba? Oo naman love. Okay. Sige na, gawa na tayo. Sabay halik muli nito sa mga labi ni Yumi. Ngumiti at tumango naman si Yumi, kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras si Franco. Aba, may diwatan dumalaw sa aking palasyo. Ani ni Eric na makita si Diana na nasa sala na. Pinapasok na po ako ni Lola Bell sa inyong kaharian, Lolo Imaw. Tugon ni Diana at yumakap kay Eric. I miss you po, Tito. Hindi ka na po pumupunta sa bahay. Busy sa negosyo eh, tapos sa baby namin ni Ate Nida mo. Pero pangako ko sa'yo, pupunta kami doon. Lalo na sa birthday ng Lola Elena mo. Pangako yan, Tito ha? Oo naman no. Naku pa ba? Thank you ha, kasi naaalala mo pa rin akong puntahan. Love na love mo talaga ang Tito Eric mo ha? Kahit na sila Francis at James naman talaga ang totoong mga tito mo. Para sa akin, tito din kita. Mas favorite nga po kita sa kanila eh. Uy, wag ganon. Baka magselo sa akin mga yon. Promise po, totoo po yan. Naalala ko pa nga po nung una tayong nagkita sa bahay eh. Nung napagkamalan mo akong kidnapper? Grabe ka sa akin nun eh. Oo nga po tito eh, tapos tinawag mo pa akong Danaya. Naalala ko pa din nung nag-roleplay tayo. Ang saya-saya ko po nun. Ang sarap pong bumalik sa pagkabata tito. Ngayon kasi malapit na ako mag 11 years old eh. Namimiss ko na nga din yung little Diana eh. Yung masyadong talkative pero sobrang cute at bibo. Oo nga po, masaya po sa bahay kasi po nandun sila Tita Nats. Tapos sila Lola Sandra at Lolo Pancho. Pero mas masaya kung nandoon din sana kayo ni Ate Nida at ni Baby Ariza. Nasaan nga po pala sila? Natutulog eh. Gusto mo ba gisingin ko si Ate Nida mo? Naku, hindi na po tito. Alam ko naman po na pagod yon. Ano palang gusto mong merienda? Wala po tito, busog pa po ako eh. Tsaka ikaw po talaga sadya ko. Mag-aral kang mabuti ha? Kumusta naman ang mami at daddy mo? Ayun po, laging sweet sa isa't isa. Nakala mo po bagong kasal pa rin. Nakakatuwa nga po sila eh. Sana nga po kapag dumating na rin po ako sa tamang edad at pwede na din mag-boyfriend, sana po katulad nyo ni daddy ang magiging boyfriend ko. Aba, dapat lang. Dahil kapag sinaktan ka na magiging boyfriend mo, 4 kami re-rest back. Aba, ikaw ang unang prinsesa ko eh. Nakakatuwa naman po kayo, tito. Sabay yakap niyang muli kay Eric. Pero sa ngayon, aral muna. Siyempre naman, ang bata mo pa. 20 years pa. Ano? Grabe ka naman, tito. 30 or 31 na ako noon. Eh, anong gusto mo? 20 ganon? 18? Ayaw, baby ka pa din noon. Dalaga na ako noon, tito. Grabe ka, ha? Kahit busy sa mga kani-kaniyang trabaho at pamilya, ay mayroon pa rin silang oras para magkita-kita at magkakasama-sama. Nanganak na nga si Celine at lalaki nga ang anak nila ni James, na pinangalanan nilang JC. At ngayon nga ay 2 buwan ng buntis si Natalie. Pareho sila ni Yumi. What if, sabay din kayo mga anak? Ang bongga nun. Ani ni Celine kay Yumi at Natalie. Kaya nga eh, sabay na matataranta itong si Franco at Francis. Natatawan tugon ni Yumi. Kinakabahan na nga ako mga ate eh. Hindi ba't masakit mga anak? Naku, hindi ah. Tugon ni Celine. Parang kagat lang ng butike. Mga 100 butike nga lang. Sabay tawa nito. Ate naman, tinatakot mo si Nats. Hindi naman masakit mga anak, Nats. Parang kagat lang ng buhaya. Sabay tawa din ni Yumi. Grabe, mas malala ka naman manakot eh. Ani ni Celine. Grabe kayo sa akin. Oo, masakit. Pero kapag nakita mo na yung anak mo, para bang magic na nawawala na agad yung sakit, napapalitan na yun ng saya. Lalo na kapag alam mong malusog yung anak mo. Ang sarap sa pakiramdam. Ani ni Yumi.
O, kain na. Ready na ang pagkain mga anak. Ano ni Elena at Olga? Ang mga bata po. Tanong ni Yumi kay Olga. Nasa dining area na sila anak. Tara na. Okay po mami. Tugon ni Yumi at sumunod na nga silang tatlo sa mga ito.